Idineklara ng Korte Suprema na unconstitutional o labag sa konstitusyon ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Umani naman ang iba't ibang reaksyon sa Senado ang desisyong ito. Nagbabalik si Daniel Manalastas. Sinabi ng Malacanang, pag-aaralan pa nila ang buong kopya ng desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing unconstitutional ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ang Senado naman na tumatayong impeachment court, iginagalang ang desisyon ng mataas na hukuman. Kinikilala raw, ayon sa tagapagsalita ng Senate Impeachment Court, ang desisyong ito. Ayon kay Attorney Reggie Tonggol, ang Senado bilang impeachment court ay laging nakaangkla sa konstitusyon at kailangan daw respetuhin ang kautusan ng korte. Inaantay pa raw nila ngayon ang formal na transmittal ng desisyon ng SC. Pero kung si Senador Tito Soto ang tatanungin, merong nag-a-advise sa akin na pwede raw namin i-disregard, pwedeng i-disregard ng Senate yung Supreme Court decision. Because it tramples over the work of the Senate na kahiwalay. Halos kaparehas ang punto ni Senador Joel Villanueva na nagsabing may desisyon o wala ang Korte Suprema, magtutuloy daw ang impeachment court. Pero magiging malaking tanong daw kung susundin ng impeachment court ang utos ng SC. Matibay naman ang paninindigan ni Senador Bam Aquino na dapat ituloy ang impeachment trial. Bilang co-equal branch, malinaw daw ang mandato ng konstitusyon at kapangyarihan ng Senado, kaya nararapat na irespeto ang proseso ng impeachment. Ayon naman sa tagapagsalita ng Kamara, nirerespeto nila ang desisyon ng SC pero ang kanilang constitutional duty ay hindi nagtatapos dito. Pumalag din si Attorney Abante sa anyay judicial interference. Gagawin daw ng Kamara ang lahat ng remedyo para maprotektahan ang independence ng Kongreso, hindi raw ito pagsuway. At inilarawan ito ni Abante na constitutional fidelity. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.